Yun lang, ang ganda ng Davao City kapag ka, ang ganda sa Davao City kasi 24/7 ligtas ka sa lugar, hindi ka matatakot nga na baka may mga nag-aabang sa kanto, sa mga yung gilid-gilid, gaya niya na example ha, may natutulog. Diba, sarap na ano niya, hilik. Yun, alak pa more. Lasing yan, ganyan dito, tulog ka lang sa gilid ng ano, kalsada. Wala ka nang pamasahe po eh, ubos na kakaalak, o baka inubos na ng mga nakatable mong mga chicks. Pwede kang matulog gaya ng ginawa ni kuya, gilid ng ano, hagdanan. Safe siya doon, walang gagala sa kanya doon. And yun ang ano, for today's video is ipapakita ko ho sa inyo ang hitsura ng Davao City during that or ibig sabihin madaling araw, bukang liwayway, around alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw. Ito ho yung senaryo namin dito sa aming syudad, at pinakamamahal na syudad ng Davao City, or also known as Duterte Country. Gano'n nga ba kalinis, gano'n nga ba kaligtas ang Davao City, tirahan or bisitahin man lang, no? Ito na po yung sagot. Bali, itong dinaanan ho natin ngayon ay ang kahabaan ho ng JP Laurel Avenue ng Davao City. Ito ay matatawag ko na rin na parang business and commercial district ng Davao City, kasi sa buong stretch na to dito ay makikita mo yung kahabaan. Ay, ibig sabihin na mga shopping malls, mga business districts, IT parks, mga business parks, at kung ano pa mga establishments, hotels, mga ganon, casino. So dito mo makikita sa kahabaan ng JP Laurel Avenue. Itong lugar na to dito is hindi siya kagaya sa ibang mga lugar sa Pilipinas na kapag ganitong oras nakatakot ng maglakad mag-isa, nakatakot ng lumabas sa kalye kasi maaari kang masaksak, pwede kang maagawan ng bag, mas-snatch ang iyong mga cellphone, pwede kang sa mga babae naman pwede kang ma-rape, no? Pwede ka rin na makidnap para sa mga mayayaman, so maaari kang makidnap for ransom. So dito sa Davao City, iba yung scenario namin dito. Meron nga sinasabi nila na nako-culture shock ang mga ibang mga Pilipino na makapunta sa Davao City. Yung mga dayo, lalo na particular kapag taga Manila, taga Luzon, talagang nako-culture shock sila dahil nga sa napaka-tahimik ng Davao City during the night time. Ibig sabihin nun ay safety. Wala silang pangamba, takot, at mararamdaman yung parang unsafe sila sa lugar. Talagang security ang kailangan mararamdaman dito. Maliban sa mga mababait ang mga tao, ay talagang yung culture dito is yan ang disiplinado ang mga taga Davao. Like pagka-alao na ng gabi, wala nang alak, no more, bawal na, no, for a few time, like liquor ban. And yan nga, bali may mga jeep pa rin naman dito sa Davao City. 24/7 ang ano namin dito, access sa public transportation. Hindi man ganun kadami compare sa araw, daytime of course. Hindi naman masyadong marami ang tao compare sa araw. Pero still, meron kaming mga jeep dito masasakyan, taxi, and may mga namamasada ng mga tricycle paggabi. Kasi bawal yan sila kapag ka araw. So kumbaga binibigyan na ng option ang mga taga Davao, mga Mindanaoan, mga Filipino na mamili ng mga sasakyan. Pwede mag-taxi, jeep, or sa tricycle. So ito po yung business districts ng Bahada. Bahada Street, kung saan matatagpuan ng mga hiwa-hiwalay na mga IT parks and business district. For example, ito siya Price Business District or Price Business Park. Matatagpuan din ito yung Daco Loop, kung saan merong dalawa na company. Yun na yung sa SM, IBEX, VXI, gano'n, TD Performance ba yun? Basta iCore. Tapos meron pang Lanang Business District or Business Park, meron ding IT Park. Basta marami. Meron pang Delta, Robinson Delta. May mga, basta napakadaming mga IT Parks and Business Districts na matagpuan makikita mo sa stretch of JP Laurel Avenue. So kumbaga, yung lugar na to dito may mga police visibility, yung nakaparada sa gilid-gilid, no. Sa totoo lang talaga, take it from me as Davaoenyo, no, kung kayo ay nakikinig at nanonood nitong video na to from
coming from different regions in the Philippines, mga metro cities, mas ano talaga, napaka-effective talaga ng police visibility sa lugar. So itong lugar namin dito sa Lanang Avenue, sa may Bahada GP Laurel Avenue, ay may mga police talaga siya, police visibility. Yung patrol car andyan talaga lagi antabay, no? Naka-duty. So pag mayroong police visibility, talagang mato-turn off na gumagawa ng kalokohan or mag-execute ng mga karumal-dumal o kakriminalan itong mga masamang elemento ng mga tao na andito sa mga lugar. So sana lahat ay kagaya sa Davao City, safe, walang banta sa pangkaligtasan. Ayun, no, ganda ng di ba, ng ating sightseeing sa Davao City. Ang ganda ng ng itsura ng kalye namin dito kapag kagabi. Wala kang makikita ang mga taong grasa, mga batang hamog, mga masasamang elemento pagkatong oras. Kahit ganitong oras, no, napaka-safe pa rin dito maglakad. Kita nyo naman yung mga tao, mga empleyado. Lalakad lang dito na simple, diba? Naglalakad mag-isa, walang kinatatakutang mga masasamang loob. Nice one, Davao, good job. Well, hindi lang naman siguro Davao City ang safe city sa Pilipinas, pero masabi ko talaga sa inyo na iba talaga ang Davao City. Kahit yung mga dayo, yung makapag-attest niyan, yung mga taga Luzon, no, in particular, sila yung makapag-attest talaga kung gaano ka safe ang Davao City na lalakadan or maglalakad sa gabi or mga 10 oras ng gabi, madaling araw gaya nito. Sila yung makapagpatunay. Kasi syempre kapag sa lugar nila sa Kamaynilaan, di ka pwede maglakad doon ng parang nag-slow motion. Lakad mo doon mabilisan talaga, just in case na meron mga magbabalak ng hindi maganda sa iyo, mahihirapan sila na maisagawa o maisakatuparan yun gawa nung ikay naglalakad ng mabilis, diba? Kumbaga parang naka-alerto na yung adrenaline. Samantalang kapag maglalakad ka ng medyo slow mo sa Manila, Kamaynilaan, target ka, no? Easy target ka ng mga masasamang loob at masasamang elemento. Pero dito sa Davao, lakad ka na ng napakasimple lang ng lakad mo, like parang ka na nasa kusina at sa sala, no? Naglalakad ka dito, so hindi ka matatakot, wala ka mararamdamang mga tao na parang umaali-aligid sa iyo, sumusunod, gano'n, no? Na maaring matatakot ka, parang may banta, no? Yung pangkaligtasan, di ba? Lalo magdala ka ng cellphone, nako, delikado yan ngayon sa sa panahon ngayon na 50% ng Pilipinas kino-consider ang sarili as mahirap. Pag mataas ang mataas ang level ng kahirapan sa isang lugar, mataas din yung pagiging delikado. Mataas yung insurgency, mataas yung lawlessness and violence. Ganon, tama ba yung sinabi ko? So yun lang, ang ganda ng Davao City kapag ang ganda sa Davao City kasi 24/7 ligtas ka sa lugar, hindi ka matatakot nga na baka may mga nag-aabang sa kanto, sa mga gilid-gilid, gaya niya na example namin, natutulog, diba, sarap na niya, hilik, yun, alat pa more. Lasing yan, ganyan dito, tulog ka lang sa gilid ng kalsada. Wala ka ng pamasahe po, ubos na kakaalak, o baka inubos na ng mga nakatable mong mga chicks. Pwede kang matulog gaya ng ginawa ng kuya, gilid ng hagdanan, safe siya doon, walang gagalaw sa kanya doon. Diba? Sana masasay nyo dyan sa mga nakapanood nito. Click nyo na yung comment box kung ano ba yung experience dito nung kayo namamasyal one time or once upon a time.